Awitan siya, luwalhati siya. Minsan man, church, sabihin sa Panginoon, wagas na pag-uwi sa Kanya ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhati siya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan, sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Awitan natin kung may galak, may galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Amen. Sapagkat hirap na puso ay naglalaho, may awit, may saya, at papuri para sa Diyos. Nahamid ng puso, pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan, sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Minsan pa, handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan, sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. For the last time, handog ay kapayapaan, handog na ay kapayapaan, handog na ay kalakasan, handog na ay kalakasan, sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. At ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. At ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Purihin natin ang Diyos. Salamat, Panginoon, sa iyong lahat ng papuri sa gabi nito. Tunay kang mabuti, Panginoon, sa amin. Patuloy ka namin ang awitan sa gabi nito. Pagkat ikaw ang Diyos na aming buhay. Kaya nang marapat kang purihin, marapat kang sambahin, Diyos. Hallelujah. Nalulungkot ako, buhay ay
magtatapat sa'yo. Kung maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang, Panginoon. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo. O maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang, Panginoon. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo. Maglilingkod ako, O Diyos, kay buti. For the last time, church, sabihin natin sa Panginoon, Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo. O maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. O Diyos, kay buti mo. Hallelujah, kay buti mo. O Diyos, kay buti mo. Palapakan natin, Diyos. Hallelujah, muli ka, Panginoon. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong katapatan sa amin sa gabi ito. Salamat, Panginoon, pagkat ika'y nagtiwala sa amin ka naman sa gabi ito. Hayaan mo, purihin ka namin, sampahin ka namin sa Espiritu at katotohanan. Salamat po, aming Diyos na buhay. Muli, binabalik namin sa iyo ang pinakamataas na papulit pagsamba. Ikaw po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Tayo po yung mga po. Revelation chapter 2, Pahayag Kabanatang 2 po. verse 17, Talata po ay 17. 16 and 17, please. Pahayag Kabanatang 2, talata po ay 16 hanggang 17. Sabay-sabay po nating babasahin, magsisi ka nga, o kung hindi ay madaling paririyan ako sa iyo, at babakahin ko sila ng tabak ng aking bibig. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay bibigyan ko ng manang natatago, at siya ibibigyan ko ng isang batong puti. At sa batong ay may nakasulat na isang bagong pangalan na walang nakakaalam kundi yaong tumatanggap. Verse 16, repent. Meaning of the repent is, first, in the first step, we have to understand my way is wrong, and then turn back to way of the God. Ang sabi po dito sa talatang 16 ay kailangan natin magsisi sapagkat nagkaroon tayo ng maling pamamaraan at ang nais ng Panginoon ay manumbalik tayo sa Diyos. John the Baptist said to Israel people, repent, but repent. Na maging ang naging mensahe po ni Juan Bautista sa Israel ay kailangan magsisi. They are believers. They believe in God. But John the Baptist said, if you are not repent, you will be cut down and thrown into the fire. Sila po ay naibibilang na mananampalataya at nananalig sa Diyos. Pero kung di sila magsisisi, sila po ay itatapon sa nangaglalagab na apoy. Because God gives to them the law as the shadow of Christ. But
they did not come to the Christ. Sapagkat tunay nga po na ibinigay ng Diyos sa kanila ang kautusan upang sa pamamagitan nito ay makalapit sila kay Kristo, pero hindi po sila nanumbalik kay Kristo. Through their deeds of the law, they want to set up their own righteousness. At ang tanging hangarin lamang ng mga taong ito ay patuloy na maitatag ang kanilang sariling katwiran sa pamamagitan po ng kanilang mga That's paggawa. why before Christ came to Israel, John the Baptist repented. The truth Christ will come. That's why repent and come back to Him. Kaya ang dahilan kung bakit bago dumating ang Kristo ay sinabi mismo at naging mensahe ni Juan Bautista sa Israel na kailangan nilang magsisi at manumbalik sa Diyos. Yeah, because if you are not repent, the God will fight with you through the sword of the mouth, the sword of the word of God. Sapagkat kung hindi sila magsisisi, sila po ay aatakihin ng tabak ng salita ng Diyos. Yeah. God give to us the law and the gospel for our salvation. Ibinigay ng Diyos sa atin ang kautusan at ang mabuting balita para sa ating kaligtasan. But if you are not repent and come back to Christ, this the word of God, the sword of the Holy Spirit will be judge us. Pero kung di tayo magsisisi at mananabalik sa Diyos, yung mismong tabak ng salita ng Diyos ay siyang patuloy na hatol sa bawat isa sa atin. Yeah, that's why verse 17, diba? He who has ears, let him hear what the Spirit says to the churches. Kaya naman sinabi dito sa talatang 17, ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa Iglesia. After Jesus Christ sent to us Holy Spirit only speak to in the churches. At pagkatapos nga pong isugo ng ating Panginoong Kristo ang banal na Espiritu Santo, ay nag-usap siya sa Iglesia lamang. But those who have only ears, they can understand and accept the word of God. Pero yaon lamang may tunay na pakinig, ang tunay na makakaunawa at makakarinig ng And then salita. finally, they can overcome, diba? And overcome. Jesus Christ promised to those who are overcome, I'll give some of the hidden manna to eat. At dahil doon sila'y magtatagumpay at sinabi at pangako ng Panginoon na ang magtagumpay, bibigyan ko ng manang natatago. According to John chapter 6, this manna is not physical food. This is the truth word of God. Pero yung mana na tinutukoy na yon ay kailangan nating maunawang mabuti na hindi po ito tumutukoy sa pagkain literal, kundi ito po tumutukoy sa salita ng Diyos. Which means without overcome, you cannot understand the truth word of God. Ibig sabihin, kung di tayo magiging matagumpay, hindi po natin maunawaan yung katotohanan, yung salita ng Diyos. Yeah, that's why you have to overcome, diba? Before I told you in the first step, you really understand you are sinner and then died on the cross. Kaya naman kailangan natin maging matagumpay. Kaya naman ang naging unang mensahe sa atin ay kailangan magsisi at patuloy na mamatay doon sa krus. It is now problem. Now many Christians, they don't know what is sin. At ito po yung mismong nagiging problema ngayon sa maraming mananampalataya sapagkat hindi nila naunawaan kung ano ang kasalanan. Of course, all kind of our physical sin also, that is also sin, unrighteousness. Totoo naman po na maibibilang din kasalanan lahat po ng mga bagay na maling nagagawa ng bawat po sa atin sapagkat ito'y walang katuwiran. Yeah, but true sin is Adam's sin because Adam, after eat the fruit of good and evil, he want to sit on the throne of God. Pero ang tunay po na kasalanan po ay yung kasalanan ni Adan na kung saan ang hinahangad niya po ay maupo doon sa mismong upuan ng Diyos. Yeah. Today all, you want to be God. Not say, but you want to be God. Because you want to be owner of myself. At yan din po ang nararanasan nating mga tao sa kasalukuyan. Hindi man po natin sinasabi, pero naroon yung pagnanasa natin na maging tayo'y tunay, na tayo'y maging Diyos, sapagkat ang hinahangad po natin na tayo ay magmay-ari ng ating sariling buhay. Apostle Paul said, without Holy Spirit, you cannot say the road, diba? Road. You cannot say compress the road. At ang sabi nga po ng salita ng Diyos ay kung wala ang banal na Espiritu, ay hindi po natin matatawag na Panginoon ang Panginoon. Yeah. Meaning of the road is, you are my master, my owner, my king. Pag sinabi po kasi nating Panginoon, ibig sabihin siya po yung nagmamay-ari sa atin at siya mismo yung tunay na hari sa atin. But today it is problems.
just we call, many Christians all the time they call road by road, but they are not nearly give up on self. They are not really accept Jesus as the Lord. Pero yan po ang nagiging problema, bagamat sinasabi ng mga labi ng mga mananampalataya ang katagang Panginoon, pero hindi po nila itinuturing na Panginoon ang ating Panginoon sapagkat ang kanilang Panginoon ay ang kanilang sarili. In the first step, you have to nearly repent, diba? Because we are all sinners. Kaya naman ang unang hakbang na dapat natin gawin ay kailangan natin magsisi sapagkat tayo na ibibilang lahat na makasalanan. At that time, even though we have to really repent from our individual, personal, physical sin. At sa una nga pong pagkakataon ay kailangan natin pagsisihan lahat ng mga personal na kasalanan na nagawa ng bawat isa po sa atin. And then, finally, you can really understand, we have the same sin of the Adam. At sa katapusan noon ay makikita natin at mapapansin po natin na yung kasalanang ating ginagawa ay katulad po ng kasalanang nagawa ni Adan. Because God is creator, Almighty God. You are just came from dust, nothing, you are nothing. Ang Diyos ang manlilikha, samantalang tayo galing lamang sa alabok at may bibilang na walang halaga. And that's why all the time we have to nearly praise the Lord, diba? Because He's our creator, our Father. Kaya naman tayo patuloy na nagpupuri sa Diyos sapagkat siya mismo yung ating manlilikha at siya mismo yung ating Diyos Ama. Only God has His life, eternal life. At naniniwala tayo ang Diyos lamang po ang tunay na may taglay na buhay na walang hanggan at When buhay. we become one with Him, we have eternal life. Kaya nga po kung tayo magkikipag-isa sa Kanya, doon tayo magkakaroon ng buhay na walang That's why hanggan. from first time, please you understand why God created us. Kaya naman kailangan natin maunawang mabuti bakit nga ba tayo nilikha ng Diyos. In the Lord's prayer, diba? Hallowed your name, your kingdom come. It is most important. Di po ba sa panalangin itinuro ng Panginoon ay sinabi niya doon na sambahin ang pangalan mo at maghari ka sa amin. God is our Father, God the Father. Ang Diyos mismo ang kitinuturing nating Diyos Ama. Most beautiful word is in the world, in the Bible. Most beautiful word is Father, diba? God the Father. Kaya nga po masasabi natin ang pinakamagandang salita sa Biblia ay yung tinatawag natin siyang Ama. Which means, God, you create me. You are my Father. Ibig sabihin po noon ay kinikilala po natin ang Diyos ang lumikha sa bawat sa sa atin at ang Diyos ang ating Ama. Thanks God, because you create me as your child, your son. Thanks God. At tunay na nagpapasalamat tayo sapagkat nilikha tayo ng Diyos bilang kanyang mga anak. What's the meaning of the kingdom? Kingdom come upon to us. Pero ano nga po bang ibig sabihin na dumating sa atin ang kanyang hari? Now, in this problem, almost Christian, they are thinking time come will into the kingdom of God. Ayan po ang nagiging problema sapagkat ang inisip ng lahat ng mga mananampalataya ay mararating lamang natin ang kahariang iyon pagdating ng huling araw. But Jesus said, don't looking for kingdom in the other place. Kingdom of God is within you. Pero sinabi mismo ng ating Panginoon na huwag niyong hanapin ang kaharian sapagkat ang kaharian ng Diyos ay nasa inyong mga puso. We have to God's kingdom. When the Holy Spirit abides in us, that is God's kingdom. Ibig sabihin, kapag ka nanahan na sa atin ang banal na Espiritu Santo, iba ibibilang na po na nasa atin ang kaharian ng Diyos. Now, this time, we have to God's kingdom, and finally, this kingdom will into the eternal kingdom. Kaya naman kailangan nating nasain na patuloy na dumating sa atin ang kaharian ng Diyos at sa kahululihan patuloy tayong makapasok doon sa kanyang magpawalang hanggang kaharian. Like as God is same like as man, like as God is staying the Malacanang, no need like as God's kingdom, di ba? Alam niyo po ba na kung ang ating Diyos na itinuturing ngayon ay katulad lamang ng isang presidente ng isang bansa na nakatira sa Malacanang, hindi na po tayo nangangailangan na sabihin pang ang paghahari ng Diyos ay dumating sa atin. The king of the man, that is same man. That's why we can come to the king and worship, serve to him. Kaya nga kung halimbawa ang hari po na itinuturing po natin ay katulad lamang po nating tao o nilalang, mas madali tayong makapunta at makalapit sa kanya at maglingkod sa ating hari. But our God is spirit. We cannot see him, we cannot touch him. Pero ang Diyos natin na itinuturing ay espiritu at hindi po natin kayang hawakan. That's why in the first step, God sent to us the robe, diba? The robe as a shadow of His Son Christ. Kaya naman po, ang unang ipinagkaloob ng Diyos sa kanyang mga nilalang ay ang kautusan upang tayo makalapit sa kanyang anak na si Kristo. And then finally,
God the Father sent to us His true Son, Jesus Christ. At sa kahululihan nga po ay ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak na ating Panginoong Hesukristo. And then through His Son, Jesus Christ, God showed to us His will, plan, His love. At sa pamamagitan po ng kanyang anak na si Jesucristo, ipinakita niya sa atin ang kanyang kalooban, ang kanyang pag-ibig at ang kanyang plano. Yeah, because God, He want to reveal Himself through His sons, all His sons. Sapagkat ang hangarin po ng Diyos ay magpakilala siya sa atin sa pamamagitan lamang po ng kanyang anak at tanging sa kanyang anak That's lamang. why God the Father, in the first step, He sent to us His Son, the Christ. Kaya naman, ipinadala ng Diyos sa atin ang kanyang anak na si Jesucristo. And then Jesus Christ revealed to us, showed to us God the Father, eternal Father. At sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo, ipinahayag niya sa atin kung sino ang ating Diyos Ama. And then, after Jesus Christ went back to heaven, He sent to us Holy Spirit, the Spirit of truth. Pero sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang Ama, ay pinadala sa atin ang kanyang Spirito, ang Spirito ng katotohanan. Yeah. After this, the Holy Spirit, we become God's true children. Kaya nga po sa pamamagitan ng pagtanggap ng banal na Spirito, ay patuloy tayong naituring na mga tunay na mga anak ng Diyos. John chapter 3, it is be born again, born from heaven, born by the Spirit, but not physical body, spirit. At yan po yung yung sinasabi doon sa 1 Kabanatang 3 na ipinanganak ng muli sa itaas at ipinanganak ng muli hindi sa laman kundi sa Spirit. Bible said that is God's kingdom. Already you became God's kingdom, God's temple, God's son. At yan po yung sinasabi ng Diyos na kaharian niya na tayo na ibilang niya po na kanyang kaharian at naibilang na kanyang mga anak. Like mothers, when they have baby, they can feel this baby in their womb. Kung paano ang isang ina kapag siya po ay nagdadalang tao, nararamdaman niya yung sanggol sa kanyang sinapupunan. The Spirit of truth, Holy Spirit is God's Spirit. He's alive. Nearly He's alive. At alam natin yung spirito ng katotohanan ay may tuturing na spirito ng Diyos at ito'y buhay. That's why like John chapter 14, 15, 16, when you receive the Spirit of truth, you will understand, diba? You will understand the truth, and then you understand the truth. Kaya naman nilahad mula doon sa 1 Kabanatang 14, 15 at 16 na sa pagdating ng banal ng spirito ng katotohanan ay maunawaan natin mabuti ang katotohanan. Yeah, because God wants to reveal Himself through sons, through us. Sapagkat yan ang hangarin ng Diyos na siya'y magpakilala sa kanyang mga anak, sa atin na kanyang mga anak. From before, I explained to you about the truth, diba? What's the truth? At ipinapaliwanag nga po sa atin kung ano ang katotohanan. Before, according to the Bible, I said to you, the word of God is truth. Ayon sa Biblia, sinasabi po na yung salita ng Diyos ang katotohanan. God is truth. Na ang Diyos ay tinuturing na Jesus is katotohanan. truth. Si Jesus ay tinuturing Holy na Spirit katotohanan. truth. Banal na Espiritu Santo ay tinuturing na katotohanan. But that is hidden knowledge, diba? You can get only hidden knowledge. Pero ito ay may tuturing lamang bilang isang karunungan. Truth means God Himself, His mind, His character. Pero alam natin ang katotohanan iyon ay nagpapakilala kung sino ang Diyos. Ito mismo yung kanyang personalidad at ito yung pagkakakilanlan tungkol sa That's Diyos. why if you receive the Spirit of truth, you really understand truth, you can feel God the Father's, His grace, His mercy, His love. Kaya naman kung sa pamamagitan ng Espiritu ng katotohanan ay maunawaan natin yung katotohanan, ay patuloy nating mauunawang mabuti at mararanasang mabuti yung kanyang biyaya, yung kanyang pag-ibig. Yeah, that's why really I'm thanks God because when I nose prayer and I pray through nose prayer, I can understand the meaning of the nose prayer. At ako'y nagpapasalamat sapagkat kapag ipinapanalangin ko ang panalangin itinuro ng Panginoon ay naunawaan kong mabuti kung anong kahulugan nito. In the nose prayer, we are asking to God daily bread, diba? But that is says today, say manna. Pero alam natin na doon sa panalangin itinuro ng Panginoon ay sinabing, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw na ito. Pero ito po ay hindi literal na pagkain, kundi ito po yung tinutukoy na salita ng Diyos. Yeah, because there's life in the truth word of God. Sapagkat naniniwala tayo na taglay ng katotohanan ng buhay. Yeah.
Because the word of God is truth, but like as God Himself. At ang salita ng Diyos ay may tuturing na katotohanan at nagpapakilala sa Diyos mismo. That's why First Peter chapter 1, Peter said, that is incorruptible eternal seed, the word of God. At ito po yung itinuturing ni Apostol Pedro doon sa unang Pedro, kabanatang 1, na sinasabi niyang hindi nasisirang salita ng Diyos. That's why from Old Testament times, like as Genesis chapter 3, verse 15, said about Jera, Jeda, seed of God, seed of God. At yan din po yung binabanggit doon sa Genesis kabanatang 3, talatang 15 na sinasabing binhi ng Diyos. Also, God promised Abraham, from your seed, the Messiah, Christ will come. At yan din ang ipinangako ng Diyos kay Abraham na yung sa pamamagitan ng kanyang binhi ay darating ang Kristo, ang Mesiyas. This is says about Christ. Also, the word of God. At ito po ay tumutukoy kay Kristo at tumutukoy sa salita ng Diyos. That's why John chapter 1 verse 1, in the beginning was the word, the Christ, the word. Kaya naman sinabi sa 1 kabanatang 1, talatang 1 na sa pasimulay naroon na ang salita, yung salita. Manna, manna. Revelation chapter 2 verse 17, I'll give you manna, those who have overcome. At sinabi niya doon na doon sa magtatagumpay, ibibigay ko yung manna. But it is not ordinary manna, hidden manna. This hidden manna. Pero kung papasinin po natin yung talatang binasa natin, hindi po basta-basta nakalantad yung manna, kundi ito yung nakatago. Because without being born again, without this the spirit of truth, you cannot find the manna, the truth word of God. Sapagkat maliban na tayo ipanganak na muli at maranasan natin ang spirito ng katotohanan, hindi natin masusumpungan o maunawaang mabuti yung nakatagong mana. I know many our members, they can understand my teaching. Why? Because they are not yet newly be born again. Alam ko na karamihan sa ating mga miyembro hindi naunawaan ko ang aking sinasabi sapagkat karamihan po sa ating mga miyembro hindi pa tunay na naranasan ng kapanganakang muli. Even though some members be born again, but they are not denying own self. Bagamat ilan sa ating mga kapatiran o mga miyembro ay naipanganak na muli, pero hindi pa rin nila tinatanggi ang kanilang sarili. What's the meaning to overcome? That is deny our own self. At ang tunay na ibig sabihin po nung nagtagumpay ay patuloy ng itinanggi ang kanilang sarili. Like as 2 Peter, 2 Corinto, chapter 10, Ikalawang Korinto, kabanatang 10, verse 3 to 5. 3 hanggang 5. Sapagkat bagaman kami ay nagsisilakad sa laman, ay hindi kami nangakikipagbakang ayon sa laman, sapagkat ang mga sandata ng aming pagkikipaglaban ay hindi ukol sa laman, kundi sa harapan ng Diyos ay may kapangyarihang gumiba ng mga kuta, na siyang gumigiba ng mga maling haka at ng bawat bagay na matayog na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos at bumibihag sa lahat ng pag-iisip at pagtalima kay Kristo. 2 Corinto chapter 10 verse 3, di ba? Though we work in the flesh, but we do not work according to the flesh. Na bagamat tayo sinabi doon sa 3 na nagsisilakad sa laman, pero hindi naman tayo nangagbabakang ayon sa laman. Still we have physical body, but our world is spiritual world, not physical world. Na sa kabila po, nataglay pa rin natin itong katawang ito. Hindi tayo nagkikipaglaban ayon sa laman, kundi sa ayon sa Spirit. And then verse 4, 5 says about our own self, our mind. At pagdating sa 4 hanggang 5 ay tumutukoy sa ating sarili kung anong ating kaisipan. Please you understand, this says about your own self. At ito'y tumutukoy sa ating sarili. That's why you cannot understand truth because you are not yet overcome yourself. Hindi pa natin naintindihan ang katotohanan sapagkat hindi pa natin napagtatagumpayan ang ating sarili. Our own self is like as verse 4. This is very strong hold, very strong, very powerful, very strong hold. At yung ating sarili po ay ang tinuturing po na kung saan iyan po yung ating pinangahawakan. Because according to verse 5, by casting down arguments and every high things that exalt itself against the knowledge of God.
At sinabi doon na gumigiba ng mga maling haka at bagay na matayog na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos. Yeah, also same that bring every thought into captivity to the obedience of Christ. At bumibihag sa lahat ng pag-iisip na pagtalima kay Kristo. Yeah. When I come here, I try to ask to Michael, Brother Michael, can you understand my teaching? Nang ako'y pumarito, naitanong ko kay Brother Michael kung naintindihan niyo yung aking katuruan. He said, Pastor, some understand, but something still mahirap. At sinabi niya na minsan, yung iba ay naintindihan ko, pero yung iba ay hindi. Did you see, I hit him because he has strong his own self. Kaya kanina ay tinampal ko siya sapagkat mas nananaig pa rin sa kanya yung kanyang lumang That's pagkatao. why I said to him, why you wanna still have some old hidden knowledge? Why not give up? At sinasabi ko, bakit hindi mo pa rin isinusuko yung iyong dating karunungan at ayaw mo itong isuko? Yeah. For the truth, you have to be new wine skills. At para sa katotohanan ay kailangan tayong maging bagong sisidlan ng alak. Because in the old skins, already dirty, but there's many dirty things. Cannot get new wines. Sapagkat yung pong dating sisidlan ng balat ng alak ay puno na po ng dumi at hindi na pwedeng lagyan ng bagong alak. Yeah, that's why after you deny your own self, have to be new wine skins. And then you can accept the truth. Kaya naman matapos po nating tanggihan o limutin ang ating mga sarili, ay magiging bagong sisidlan na tayo na pwede nang tumanggap ng katotohanan. Like it's verse 5, you have very strong your own thought. That's why you cannot submit, obey to Christ. At katulad ng sinasabi dun sa talatang 5, na taglay pa rin natin ang maling haka o yung maling kaisipan, kaya naman hindi tayo makasunod sa Diyos. And the verse 6, diba, it is important, being ready to punish it, all the disobedience when your obedience is fulfilled. At doon sa talatang 6, may naghahanda ng maghiganti sa lahat ng mga pagsuway kung maganap na ang mga pagtalima. Just deny our own self, that is already fully obey to God. Kaya nga po masasabi natin ang paglimot sa ating sarili, tunay na pagsunod sa Diyos. That's why Philippians chapter 3, Pilipos Kabanatang 3, verse 5 to 8, sabay-sabay. 5 hanggang 8. Na tinuli ng ikawalong araw mula sa lahi ng Israel, mula sa angkan ni Benjamin, Hebreo sa mga Hebreo, tungkol sa kautusan ay Pariseo, tungkol sa pagsisikap ay mag-uusig sa iglesia, tungkol sa kabanalan na nasa kautusan ay walang kapintasan. Gayunman, ang mga bagay na nasa akin ay pakinabang ay inari kong kalugihan, alang-alang kay Kristo. From verse, explain to you. Apostle Pablo said about himself, Ang tinutukoy po ng mga talatang ito ay yung tungkol sa sarili niya, sabi ni Pablo. he said he was a Pharisee. He said he nearly understood the law, obey to the law. At binabanggit dito ni Apostol Pablo na siya isang pariseo na kung saan alam niya kung ano ang sinasabi at iniutos ng kautusan. That's why by the law on no judging persecuted churches. Kaya nga po sa pamamagitan ng kanyang kaalaman doon sa kautusan ay ilusig niya at hinatulan niya ang iglesia. But according to verse 7, diba, but what things were gained to me, this I have continued to roast Christ, for the Christ. Pero sinabi doon sa 7, gayon man, ang mga bagay na sa akin ay pakinabang, ay nari kong kalugihan, alang-alang kay Kristo. Which means everything already he had about the knowledge of the Bible, doctrine, had the knowledge. It is lost, it's nearly harmful to his faith life. It will be like as dunks, rubbish. Ibig sabihin, ang itinutukoy niya po dito ay yung naging kanyang kaalaman dun sa kautusan o yung mga bagay na kaalaman na kanyang natamo sa kanyang buhay, pero itinuturing niyang lahat na ito'y marumi para sa kanya. Without you deny your own self, you cannot get the truth. Kaya nga po masasabi natin kung hindi talaga natin lilimutin ang ating mga sarili, ay hindi po natin matatanggap ang That's why in katotohanan. the first step, I explained to you about the sin, that you are really sinners. Kaya naman,
ipinapaliwanag ko sa inyo ng unang paghakbang na dapat natin gawin ay aminin natin na tayo'y makasalanan. Like as Romans chapter 3 verse 10, di ba? There's no one righteous one in the world. At katulad ng sinabi sa Roma, Kabanatang 3, talatang 10, na walang matuwid, wala kahit isa. By the Holy Spirit, you can understand you are nearly sinners. At sa pamagitan nga po ng banal na Espiritu Santo, maunawaan natin mabuti kung gaano tayo na tunay na makasalanan. Please do not think God is same like as man. Kaya nga po huwag nating isipin na ang Diyos ay katulad nating mga tao. Man is you are all almost same, but same. You are all sinners. Na tayong lahat ng mga tao ay pare-pareho ang kalalagayan, lahat tayo ay makasalanan. Yeah, that's why each other you can understand. Okay, you understand. I understand. It's just because you are man. Kaya nga naunawaan natin mabuti yung ating mga kapwa-tao sapagkat pare-pareho lang naman talaga ang kalagayan Yeah, natin. but God said, until last penny, you cannot come out. But you cannot come out. Pero binanggit mismo ng ating Panginoong Hesus, hanggat hindi natin nababayaran yung huling kusing ay hindi tayo makalalabas o Yeah, makatatakas. that's why there's only one way. Die to the sin in Christ Jesus. At ang tanging pamamaraan lamang ay mamatay doon sa kasalanan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Yeah, that's why Jesus Christ died on the cross. Yan ang dahilan kung bakit namatay si Kristo doon sa krus. Yeah. Okay, also Matthew chapter 7, Mateo Kabanatang 7, 6. Okay, 6. talatang 7, 6. Okay, sabay-sabay. talatang 6 at 7, huwag ninyong ibigay sa mga aso ang anumang banal, na ihagis man ang mga inyong mga perla sa harap ng mga baboy. Baka yurakan ng kanilang mga paa at mangagbalik at kayo'y lapain. Magsihingi kayo at kayo'y bibigyan. Magsihanap kayo at kayo'y makakasumpong. Magsituktok kayo at kayo'y bubuksan. Yeah, Jesus Christ says about the truth. Ang tinutukoy ng ating Panginoong Kristo ay ang katotohanan. Yeah, do not give what is holy to the dogs. Na sinabi dito na huwag ibibigay ang anumang banal sa mga aso. Yeah, you know, like as Romans chapter 1, when you open your spiritual eyes and then see in the whole world, you can understand the truth. Sa Roma, Kabanatang 1, kung talagang mabubuksan ng ating mga spiritual na paningin, ay makikita po natin mabuti yung katotohanan. Why God create dog after they vomit and eat again? Bakit nga po ba inilikha ng Diyos ang mga aso na siyang pati suka nila ay muli nilang Yeah, kinakain? because God wants to reveal about the truth. At alam niyo po ba ang dahilan nito ay sapagkat ang nais ng Panginoon na ihayag niya ang katotohanan? And also, how about the swine, the pigs? After they first clean, but again they go to the dirty place. At tinukoy din dito sa talatang ito ang tungkol sa mga baboy na kung saan alam natin ang katangian ng mga baboy na matapos natin silang paliguan ay babalik sa kanilang mga dumi. And then Jesus said, but don't cast your pearls before swines, the pigs. Pero sinabi dito na huwag niyong itatapon ang inyong mga perlas sa harap ng mga baboy. Yeah, why? Because they trample them under their feet and tear you in pieces. Bakit? Sapagkat baka yurakan na nilang kanilang mga paa at mangagbalik at kayo'y lapain. Yeah, now Jesus said about the truth, the treasure, most important treasure of God. Ibig sabihin, ang tinuturing ni Jesucristo dito ay ang katotohanan na kung saan ang pinakamahalagang kayamanan ng Diyos. That's why without really repent and come back to God, you cannot accept the truth. Kaya naman kung hindi tayo magsisisi at manumbalik sa Diyos, hindi natin matatanggap ang katotohanan. Like as Leviticus chapter 2 verse 17, diba? If you are not really repenting, you cannot repent and not overcome. You cannot receive the manna, the truth. Katulad ng sinabi doon sa Pahayag, Kabanatang 2, talatang 17, na kung di tayo magsisisi ay hindi at manumbalik sa Diyos, ay di natin matatanggap yung manang natatago. Yeah, because that manna, the truth is hidden, hide by God. Sapagkat kung paano ang manang yun ay natatago din yung katotohanan. Only you can find the truth by the Holy Spirit. At naniniwala tayong masusumpungan lamang natin ng katotohanan sa pamamagitan ng Espiritu Santo. That's why if you cannot understand our teaching, you must check yourself. Kaya kung hindi ba natin maintindihan ang aming mga turo, ay kailangan nating suriin ang ating mga sarili. Yeah, because
Jesus said, you cannot serve two masters. Only you can serve to only one Sinabi master. mismo ng ating Panginoong Sus na hindi tayo pwede makapaglingkod sa dalawang Panginoon. Dapat isang Panginoon lamang. If you are not deny your own self, you have strong your own master. You cannot serve Christ Jesus. Kaya naman kung nananaig sa atin ang yung ating sarili, ibig sabihin siya po yung ating pinapanginoon, hindi tayo makapaglilingkod sa ating tunay na Panginoon na si That's why Kristo. in the first step, really repent to the sin and come back to God. Kaya naman ang nais natin ay ang unang gagawin natin ay magsisi sa ating mga kasalanan at patuloy naman ang balik sa ating And then Diyos. in the second step, you have really understand only God is creator, He has life. We have nothing, we have no life. At sa ikalawang hakbang ay kailangan nating kilalanin ang Diyos ay makapangyarihan at siya lamang ang may taglay na buhay at wala tayong kaguluhan. On myself, my mind, it was from first Adam. Really simple, we have simple mind. Ibig sabihin, yung ating pong tunay na sarili ay nagtataglay ng isang makasalanang kaisipan katulad ng kay Adam. That's why automatically, through our own self, we want to again to God. Kaya naman, alam natin na kung ang pagbabasihan ng ating lumang pagkatao, ang hangarin nito ay lumaban sa That's why Diyos. in the second step, by the Holy Spirit, you have to deny your own self and take cross and then follow Kaya Jesus. naman, sa pangalawang hakbang, ang kailangan natin na limutin ang ating mga sarili, pasanin ang ating krus, at sumunod kay And then finally, you can receive through manna. His manna, the truth word of God. At sa katapusan ay matatanggap natin yung natatagong mana na salita ng Diyos. Also, those who are overcome, I'll give some of his manna to eat, and then I'll give him a white stone. On the stone, a new name written, which is not new name, but new name. You can receive the white stone. Sinabi doon sa 17, ang magtatagumpay, bibigyan ng manang natatago at siya bibigyan ko ng isang batong puti at sa bato ay nakasulat ang isang bagong pangalan. Jesus Christ, diba? Jesus Christ the stone. Si Jesucristo ang itinuturing pong bato. That's why when Israel people came up from Egypt and then in the desert, they drink living water from the rock Christ. Kaya alam natin, nang lumabas ang mga salita mula doon sa Ehipto, ay nakainom sila ng buhay na tubig mula sa malaking bato. That's why we have to really understand, without overcome, you cannot receive living stone the Christ. Kaya nga po, magiging maliwanag sa atin na kung di tayo magiging matagumpay, hindi natin matatanggap yung buhay na bato. Jesus Christ living stone, diba? At si Jesucristo lamang ay tinuturing na buhay na bato. And then after you overcome, you receive the white stone from Jesus At Christ. ang sabi doon sa talatang binasa natin ay pagka tayo naging matagumpay, ay tatanggap tayo ng bato kay Jesucristo. 1 Peter chapter 2, Unang Pedro, kabanatang 2, 7 to 8. 7 hanggang 8. Sa inyong nangananampalataya, siya'y mahalaga. Meron po ba kayong Bible? Pwede po ba kayong magbasa? Okay po. Talatang 7 po. Sa inyong nangananampalataya, siya'y mahalaga. Datapot sa hindi nangananampalataya, ang batong itinakwil ay nagsisipagtayo ng bahay, siyang naging pangulo sa panulo at batong katitisuran at bato sa nagpagbuwal sapagkat sila ay natitisod sa salita palibas ay mga suwail na dito rin naman sila itinalaga. Okay, from verse 5, verse 5, say verse 5, Apostle Peter said, living stone, diba? Jesus Christ, living stone. At doon sa 5 nga po ay tinuturing na buhay na bato si Jesucristo. That's why you also, as a living stone, being built of spiritual house, God's temple. At tayo rin po ay tinuturing ng mga batong buhay na natatayong bahay ayon sa Spirit. And then verse 6, okay, sabay-sabay. Sa sabay-sabay po, sapagkat ito ang nilalaman ng kasulatan. Narito, aking inilalagay sa siyo ng isang batong panulok na pangulo, hirang mahalaga, at ang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapapahiya. Okay, so verse 6, diba? Behold, I made Zion, a chief cornerstone, the Christ, elect precious.
At sinabi doon sa 6, narito, inilalagay sa Sion ang isang batong panulok na Pangulo. And then he who believes in him will by no means be put shame. At ang sumasampalataya sa Kanya hindi mapapahiya. Thanks God, because Jesus, God the Father sent to us living stone, the cornerstone, most precious cornerstone, the Christ Jesus. At tayo nagpapasalamat sapagkat ibinigay ng Diyos ang batong buhay, ang panulok na bato na si Yesu Kristo. And then verse 7, diba? Therefore, to who believes His precious cornerstone, diba? Cornerstone. At doon sa 7, sa inyong ang nangananampalataya, siya'y mahalaga. Yeah. But this cornerstone rejected by the builders. But he was the chief cornerstone. Pero bagamat na siya'y ating tinanggap, pero ang batong itinakwil nito'y nagsisipagtayo ng bahay, siyang naging pangulo na panulok. That's why verse 8, diba? Stone is Jesus Christ, but there's two works of the stone Jesus Christ. Itinuturing po na yung batong iyon na sinasabi sa talatang ito ay si Yesu Kristo, pero may dalawang bagay na ginagawa o magiging gawain ang batong iyon. Yeah, verse 8, diba? Was a stone of the stumble and not of the offense. At ang sabi to, itong bato na ito ay pwedeng maging batong katitisuran at bato na pangbuwal. Yeah, now Apostle Peter said, Jesus Christ, the living stone, he was in the Zion. At sinabi mismo dito ni Apostol Pedro na siya po yung tinatawag na batong buhay o panulok na bato. God sent to us Christ as a cornerstone for the church. At ipinadala ng Diyos sa atin ang panulok na bato upang maging sandigan ng iglesia. But those who are really believing in the Christ, they build their God's temple in the rock, and then they drink living water from the rock. At alam natin, ang sinumang tunay na nananampalataya ay nagtatayo ng kanilang tahanan o banal na tahanan doon sa batong iyon at magiging tunay na panulok. But if you are not understand the truth, the living stone Christ, He'll be stumble stones. You will be fall down. Pero kung di natin maunawa ang mabuti ang katotohanan at yung batong iyon ay si Kristo mismo ay magiging katitisuran sa atin. That's why it is so much important, diba? To understand the truth, the Christ as a living stone. Kaya nga po napakahalaga na maunawaan natin ang katotohanan na kung saan siya po yung batong panulok na buhay na bato. If you really understand Jesus Christ, the living stone, and then you can get living water from the rock, Jesus Christ, we have eternal life. At kung maunawaan natin mabuti na si Kristo ang batong buhay at yung batong iyon ay makakainom tayo ng buhay na tubig, siya po ang itinuturing nating tunay na But if bato. you understand that Jesus Christ as a living stone, this stone will be stumble stones. Offense to you. Pero alam natin na kapag hindi natin tinanggap ang batong ito na bilang si Kristo, ito mismong batong ito ang magiging katitisuran sa atin. Yeah, I know. Still, mahirap, diba? You cannot understand clearly. Mahirap man naman po talagang unawain yung hanggang sa kasalukuyan ng mga salitang ito. Because you are not try to thinking about the truth. Sapagkat hindi po natin iisip yung katotohanan para sa atin. Yeah, automatically, all the men, we don't like the truth. At alam niyo po ba na tayong mga tao ayaw natin ng katotohanan? Yeah, because still we have own self, diba? We love only own self. Sapagkat ang nananatili sa atin ang ating sarili, yung ating lumang pagkatao. That's why when God said to us, deny yourself, take cross, follow me, that time, you want to again to God. How about me? How about me? Still, I am right. Kaya kung sinasabi sa atin ng Diyos na limutin natin ang ating mga sarili at sumunod sa Kanya at magiging sumbat natin sa Kanya, bakit kailangan naming limutin ang aming mga sarili? Paano naman ako? Yeah, how about me? Because I am man. I have a mind. At dahil nga po pinapahalaga natin ang ating mga sarili, maitatanong natin sa Kanya, paano naman ako? Tao rin ako. Why you God said to me, give up yourself, diba? Deny yourself. Kaya bakit mo sinasabing dapat naming limutin ang aming mga sarili? But you have to really understand, without deny yourself, you cannot come to truth. Pero kailangan natin maunaw mabuti na maliban nating limutin ang ating mga sarili, hindi tayo makalalapit sa katotohanan. All the time, we said God is good, diba? God is good. Of course, nearly God is good.
Lagi nga po nating binabanggit na ang Diyos ay mabuti. Tunay naman talaga na mabuti ang Diyos. Also, already you understand, you so much time you heard of what's the truth? It is God's character, God's mind. At alam natin na ngayon sa pangunawa natin tungkol sa katotohanan, ito na mismo yung kanyang katangian, ito mismo yung kanyang kaisipan. That's why Apostle John, in the 1st John, 2nd John, 3rd John, he said, God is love, is love. Yan ang dahilan kung bakit si Juan, mula sa kanyang sulat sa unang Juan, ikalawang Juan at ikatlong Juan, ay binabanggit niya na ang Diyos ay pag-ibig. That's why after we become God's temple, diba, when Holy Spirit abides in us, love of God will coming out from us. Kaya naman nang tayo ay maging tunay na templo ng Diyos, lumalabas na sa ating yung tunay na pag-ibig ng Diyos. We cannot bear good fruits. Hindi po natin kayang mamuha ng mabuti. Yeah, because you are just old man, diba? There's no one, there's not old, there's no good things in us. Sapagkat tayong lahat ay tao lamang at walang mabuti na nasa atin. That's why Jesus said, only God the Father, He's the good, diba? He's good. At sinabi mismo ng ating Panginoon, ang Diyos lamang ang tunay na mabuti. We cannot bear good fruits because you are just man. Kaya nga po hindi natin kayang mamunga ng mabuti sapagkat tayo tao lamang. When we deny ourselves, Holy Spirit working through ourselves, this fruit of the Holy Spirit. Pero kapag nalimot natin ang ating mga sarili, ang Diyos ay gagawa sa atin sa pamamagitan ng Espiritu Santo at tayo mamumunga sa pamamagitan ng But Espiritu. it's the problem. Almost Christian, they want to make own fruits. Pero ang nagiging problema sa lahat ng mga mananampalataya ay nais nating gumawa ng ating sariling bunga. Without deny yourself, and then without Holy Spirit, you cannot bear fruit of the Holy Spirit. Pero maliban nalimutan natin ang ating mga sarili ay hindi po tayo makakapamunga at bunga ng Espiritu. Romans chapter 9. Roma Kabanatang 9. Okay, just 31, 32. 31 hanggang 32. Datapwat ang Israel ay sa pagsunod sa kautusan ng katwiran ay hindi umabot sa kautusan iyan. Bakit? Sapagkat hindi nila hinanap sa pananampalataya kundi nang ayon sa mga gawa. Sila'y nangatisod sa batong katitisuran. According to verse 30, diba? Verse 30, what shall we say that the Gentiles who did not pursue the righteousness, but have attained in the righteousness, even the righteousness of faith? At doon sa 30, ano po ang sinabi? Ano nga ang ating sasabihin? Na ang mga hintil na hindi nangati susunod sa katwiran ay nagkamit ng katwiran sa makatuwid bagay ng katwiran sa pananampalataya. But according to verse 31, but Israel, diba, pursued the law of righteousness, but has not attained the law of the righteousness. Pero sa 31, sinabi dito na ang Israel ay sa pagsunod ng kautusan ng katwiran ay hindi umabot sa kautusan iyon. Yeah, because in the first step, God gave to Israel the law. Sapagat ang tunay po na ibinigay na una sa mga mga Israelita ay ang kautusan. Yeah, that's why they want to be not just one righteousness by the law. Kaya naman hinahangad po nilang maging matuwid sa pamamagitan ng kautusan. Yeah, but according to verse 32, you can understand, God gave to Israel the law to believe. Pero nakita natin dito sa 32 na ibinigay ng Diyos sa Israel ang kautusan upang sila ay manampalataya. Yeah, but it was a problem. They want to something. They want to obey to the law. Pero ang nagiging problema, sila po'y naghahangad na gumawa para sa kanilang sarili, kaya naman gusto nilang sundin ang kautusan. Yeah, of course, it was God's will, diba? God's will. Totoo naman po talaga na yun ang kalooban ng Diyos. Yeah, that's why they killed Jesus Christ when Jesus come to them. Iyan ang dahilan kung bakit pinatay nila ang ating Panginoong Sukristo nang ito'y pumaroon sa kanila. Yeah, it was the law, diba? The law, they received the law from God. Ibig sabihin, ito yung tinatag na kautusan. Tinanggap nila ang kautusan galing sa Diyos. Yeah, but through this verse, we can understand God gave to them the law to believe in Christ. Pero maliwanag na sinabi ng versikulong ating binasa na ibinigay sa kanyang kautusan upang sila'y Yeah, manampalataya. because all the law that is says about Christ. At alam natin na ang buong kautusan ay tumutukoy kay Hesus Kristo. All the time when they sin, they sacrifice to God but through the animals. Nakita natin na kung pagka sila'y nagkakasala, kailangan nilang maghandog sa Panginoon sa pamagitan ng mga hayop. Yeah, all the sacrifice to God, it was
Christ, shadow of the Pero Jesus alam niyo po Christ. ba na lahat ng handog na ginagawa nila para sa Diyos ay anino ng ating Yeah, that's Panginoon why Kristo. book of the Malachi chapter 3 about the tithe and offering, tithe and offering, God said, it's me, it's me. Kaya naman 'di ba doon sa Malakias kabanatang 3 talatang 10 tungkol sa pag-iikapu, yung ikapu na yon ay tumutukoy sa kanya mismo. Yeah, God said, even the offerings, the tithe, is God Himself. Kaya nga po maging ang handog at ikapu na ibinibigay ng mga Israelita ay tumutukoy mismo sa Diyos. Yeah, Old Testament times, all the time, Israel people every day they sacrifice to God. It was Christ. Kaya nga po yung handog na ginagawa ng mga Israelita araw-araw sa Diyos ay tungkol kay That's Kristo. why it was the message of God, God's willing. When you sacrifice to me, you must believe the Christ. Kaya nga po yun yung mensahe ng Diyos na habang ikaw ay naghahandog sa akin, kailangan mong manampalataya kay Kristo. Also, all the time, you have to waiting the Christ to come to you. At kailangan natin hintayin yung mismong Kristo na dumating sa atin. Yeah, Old Testament times, they serve to God in the temple. It was a shadow of the Christ. Sa lumang tipan, sila po ay naglilingkod doon sa templo at yun po ay sumisimbolo kay Kristo. From offering to tithes and sacrifice, that's all shadow of the Christ. Kaya nga po magiging maliwanag sa atin na maging yung ikapo at mga handog ay maanino kay Kristo. That's why God gives them the law to believe. Kaya naman ibinigay ng Diyos sa kanilang kautusan upang sila'y manampalataya. But it was a problem. Without believing the Christ, just they try to obey to the law. Pero ang naging problema, dahil sa ayaw nga po nilang manampalataya kay Kristo, ang hinangad po nila ay sumunod doon sa kautusan. But we cannot fully obey to the law. Pero tandaan natin na hindi natin kayang lubos na sundin ang kautusan. That's why we need Jesus Christ, diba? We need Jesus Christ. Yan ang dahilan kung bakit kailangan natin si Yesu Kristo. Yeah, that's why from Romans chapter 1 says about what is the unrighteousness. At mula doon sa Roma, kabanatang 1 ay itinuturo sa atin yung kung ano yung kawalan ng katwiran. Yeah, okay, maybe Myra, that's why simply I explain to you. Okay, chapter 1, verse 17, sabay-sabay tayo. 1:17, sapagkat dito ang katwiran ng Diyos ay nahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya, gaya ng nasusulat, ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Only in the gospel, diba? In the truth, the knowledge of God is revealed. At ang sabi dito ay sa pamagitan ng mabuting balita o ng salita ng Diyos, ang katwiran ng Diyos ay mahayag. Yeah. That's why we can be not just one by faith through believing the word of God. Ibig sabihin ba ituturing lang tayo matuwid sa pamagitan ng pananampalataya at yung pananampalataya ngayon sa pamagitan ng salita ng Diyos. And then verse 18, diba? Verse 18, the knowledge of God revealed from heaven against the ungodliness and unnightness of man. At doon sa 18, sapagkat ang puot ng Diyos ay nahayag mula sa langit laban sa lahat ng mga kasamaan at kalikuan ng mga tao. It is really dangerous, diba? Because the Almighty God, God's death will come to these people. Napakadelikado sapagkat ang puot ng Diyos ay darating sa mga taong ito. Yeah, why? Because they are suppressed the truth in unrighteousness. Bakit? Sapagkat sinasawatan nila ang katotohanan ng kalikuan. Again, I want to talk to you. God sent us Christ Jesus for the truth, diba? For the truth. Tandaan natin na ipinadala ng Diyos sa atin sa Kristo Jesus para sa katotohanan. What's the truth? God Himself. At yung katotohanan na yon ay naglalarawan sa Diyos Because mismo. God is Spirit, that's why He wants to reveal us His love. At dahil nga po ang Diyos Espiritu, ang nais niyang ihayag sa atin ay ang kanyang pag-ibig. Yeah, that's why Jesus Christ died on the cross because of the Father's love. At si Yesu Kristo niya matay sa krus dahil doon sa pag-ibig ng Ama. Yeah, that's why we have to really understand what is the truth. Kaya kailangan natin maunawang mabuti kung ano ang katotohanan. Yeah, but problem is, the knowledge of God revealed from heaven, those who are unnighteous of men, diba? Unnighteous of men.
Pero sinabi nga po doon sa 18 na ang puot ng Diyos ay naayag sa langit laban sa lahat ng kasamaan at kalikuan ng mga Yeah, tao. why? Because they try to suppress the truth, like as black the truth. Sapagkat ang ginagawa ng mga taong ito ay sinasawata ang katotohanan. Ibig sabihin, hinahadlangan ang katotohanan. Yeah, this is the purpose of the book of the Rome, diba? Apostle Pablo, why he write these books? At ito mismo yung layunin ng aklat ng Roma kung bakit isinulat ni Pablo ang aklat na ito. Yeah, that's why please you understand what is important. The gospel, the truth. Kaya kailangan natin maunawa mabuti kung anong kahalagahan ng mabuting balita at ng katotohanan. And then if you are not understand the truth, and then blocking the truth by yourself, you will be judged. At kung hindi natin maintindihan ang katotohanan, kundi ito'y ating hinahadlangan, tayo po'y hahatulan ng Diyos. Also, chapter 2 also same, diba? Kabanatang 2. Because Israel people, they thinking we are chosen people, we are God's people. Iniisip nga po ng mga salita na sila po'y hinirang at tunay na bayan ng Diyos. Yeah. That's why all the time they have so much proud about boasting mind. Kaya naman naroon yung kanilang pagmamalaki sa kanilang puso at kaisipan. Yeah. That's why through their own self, they are against to God. Kaya nga po sa pamagitan ng kanilang mga sariling kaisipan ay nagiging laban sila sa Diyos. Yeah. Okay, verse 5. Talatang 5, Datapat, ayon sa inyong katigasan at sa inyong pusong hindi nagsisisi, ay natitipon ka sa inyong sarili ng puot sa kaarawan ng kapuotan at pagpapahayag ng tapat na paghuhukom ng Diyos. Yeah. Without depend, diba? Time come, you will be judged. Kaya nga kung di tayo magsisisi, tayo po'y hahatulan sa huling araw. Yeah. Okay, verse 6 to 8. Talatang 6 hanggang 8, na siya ang magbibigay ng bawat tao ayon sa kanyang mga gawa, sa mga nagsisipagtiyaga, sa mabubuting gawa na nagpaghanap ng kalwalatian, at puri at ng pagkasira ay ang buhay na walang hanggan. Datapwat ang mga palaaway at ang mga hindi nagsisitalima sa katotohanan, kundi bagkus nagsisunod sa kalikuan, ay ang kagalitan at kapuotan. Yes, some people they'll be judged, but some they'll get life. Sabi dito, ang iba ay hahatulan at iba ay bibigyan ng buhay. Yeah, but verse 8 is important, but to those who are self-seeking and do not obey the truth, but obey unrighteous indignation, and then the death of God will come to them. Sabi doon sa mga palaaway, sa mga hindi nagsisatalima sa katotohanan, kundi bagkus ay nagsisunod sa kalikuan, ay ang kagalitan at kapuotan. Yeah, this chapter 2 also same about says about the truth. Ibig sabihin, itong kabanatang 2 ay tumutukoy din sa katotohanan. Yeah, according to verse 8, diba, only you are self-seeking, according to your own love, diba, own self, not obey to the truth, you will be less on the rest. Ang sabi doon sa 8, lahat po ng mga taong ang iniisip lamang po ay ang kanilang mga sarili at hindi tumatalima sa katotohanan at bagkus ay nagsusunod sa kalikuan ay darating ang kapuotan ng Diyos. And then, chapter 3, diba, chapter 3, I guess, there's no one righteous one, even the one. At sinabi dito sa kabanatang 3 na walang matuwid, wala kahit isa. Yeah, you check the whole the verse, diba? This verse, chapter 3 says about we are all sinners. Na tinutukoy po ng kabanatang 3 ng lahat po tayo ay makasalanan. And then chapter 4 says about the faith, not deeds of the law. You will be saved by the faith, by your faith. At sinabi doon naman sa kabanatang 4 ang tungkol sa pananampalataya sa pamagitan ng kanyang biyaya, maliligtas tayo sa pamagitan lang ng pananampalataya. Yeah, because God the Father, His love, and then by His mercy, He want to save us. Sapagkat ang Diyos Ama ay tunay na pag-ibig at nais niyang maligtas tayo sa pamagitan ng kanyang habag. Yeah,
he's not asking to any deeds. Just he want to save us by his love. At hindi po siya naghahanap ng anumang gawa, kundi tayo po ililigtas niya sa pamagitan ng kanyang pag-ibig. That's why Romans chapter 4 says about faith. Only God asking to you only faith, not deeds of the law. Kaya naman ang hinahanap doon sa atin sa Kabanatang 4 ay ang pananampalataya, hindi po ang gawa ayon sa kautusan. And then Romans chapter 5 says about in the first Adam all died, and then the death came to the world. At pag sa Roma naman, Kabanatang 5 ay sinabi, sa pamagitan ng unang Adan, ng lahat ay nangamatay at lahat po ay nasa kahatulan. But God sent to us not Adam, Jesus Christ. Pero ipinadala sa atin ng huling Adan na si Jesucristo. He was the most high priest. At siya po yung tinuturing na pinakamataas na saserdote. When he into the most holy place, in the breastplate, this our name, di ba? All the Christians' name. Sa lahat, sa kanyang pagpasok sa dakong kabanal-banalan, mula sa kanyang dibdib ay nakasulat ang ating mga pangalan. That's why Romans chapter 5, please you understand, already you died with Jesus and then obey to God in Jesus Christ. Kaya nga po mula doon sa 5, kailangan nating angkinin na tayo namatay ng kasama ni Kristo at ang pagsunod natin ay para sa Diyos. But it is problem now. I think almost Christian, they have no understand, they have no mind about Romans Pero chapter 5. yan po ang nagiging problema sapagkat karamihan ng mga Kristiyano hindi naunawaan ang Roma Kabanatang 5. That's why Romans chapter 6, di ba? Chapter 6 verse 1. Okay, sabay-sabay. Roma Kabanatang 6, talatang 1. Ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay makapanagana? Apostle Pablo said, what shall we say then? Shall we continue sin that grace may abound? Sabi daw, magpapatuloy pa ba tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay makapanagana? Yeah, because until Romans chapter 1 to 5, Apostle Pablo said, already you have sinned by the grace of God. Sapagkat mula doon sa Roma, Kabanatang 1 hanggang Kabanatang 5 ay sinabing naligtas tayo sa pamagitan ng biyaya ng Diyos. But if you are misunderstand, already you have saved by the grace of God. That's why you want to do something against sin. It is wrong, di ba? It's wrong. At kung hindi natin naintindihan ng mga bagay nito, ay makakagawa pa tayo ng mga bagay na hindi maganda o kasalanan at ito hindi magiging maganda. Yeah, that's why verse 2, di ba? Certainly not. How shall we who died in sin live any longer in it? Asa dos, huwag nawang mangyari. Tayong mga patay na sa pagkakasala, ay paano pa tayo mabubuhay para riyan? And then from verse 3, again, Apostle Pablo explained to about our death. The simple body only died with Christ. At mula sa 3 ay binabanggit yung ating kamatayan, na yung ating makasalanan na pamumuhay ay namatay na kasama ni Kristo. Of course, when you accept water baptism, maybe clearly you did not understand about the meaning of the water baptism. Totoo nga po, naaring ilan sa atin na nabautismo na hindi pa rin naintindihan kung ano ibig sabihin ng bautismo. But it's okay. Tonight, this time, if you understand, you are nearly sinner, and then already you believe you already died with Christ on the cross, just is enough. Pero hindi na mahalaga yon sapagkat sa gabing ito ipinapaunawa sa atin na tayo po ay lahat ay nangamatay na kasama ng ating Panginoong Jesucristo. You don't need again accept water baptism. Kaya hindi na po kailangang ulitin pa yung ating bautismo. Because if you are in the truth, you don't need water baptism. Sapagkat kung ikaw ay nasa katotohanan, hindi mo na kailangan ng bautismo. That's why I told to brother Michael, if you are nearly in the truth, even though you don't need Holy Communion. Kaya nga po sinabi ko kay Brother Michael na kung alam mo lang ang katotohanan, hindi mo na kailangan mag-communion. Yeah, because already Jesus Christ is in us, the truth is in us. Sapagkat si Jesus ay nasa atin na mismo, yung katotohanan niya nasa atin. We are not alone. Already Jesus Christ, Holy Spirit in us. Ibig sabihin tayo ay hindi na nag-iisa sapagkat ang banal na Espiritu Santo ay nasa atin. Yeah, but only Jesus Christ said to his disciples, just remembrance, as a remembrance, just eat the bread and then drink wine. Pero maliwanag na sinabi sa mga alagad na ito'y pag-alala lamang na kumain ng tinapay at uminom sa But sako. today, it is problem. Almost church, they have only religious activities. Pero ang nagiging problema, ito'y nagiging pangrelyosong gawain lamang. Romans chapter 6, verse 4, di ba? Already, okay, sabay-sabay tayo. Roma Kabanatang 6, talatang 4, sabay-sabay pong magbabasa.
Tayo nga ay nagaglibing, nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paano si Kristo'y nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kalwalatian ng Ama, ay gayon din naman tayo ay nakalalakad sa panibagong buhay. Yeah, it is important, di ba? Not only deny yourself, already you die with Christ Jesus and clearly buried in the tombs. Ibig sabihin, hindi lamang ipaglimot sa ating mga sarili ang kailangan natin panaligan na tayo namatay na at nailibing kasama Yeah, ni Kristo. it's the truth. It is life. Sapagat yun mismo ang katotohanan, yun mismo ang buhay. Yeah, but why still you don't like died and then you don't like buried on the tombs? Pero nakapagtataka, bakit ayaw pa nating mamatay at ayaw nating mailibing? Yeah, that's why Apostle Pablo again he said to us, already you crucified Jesus Christ on the cross through water baptism. Kaya nga po binabanggit ni Apostol Pablo na tayo po ay napakong kasama ni Kristo sa pamamagitan ng ating bautismo. And then through water baptism, already you after you baptism you died and then buried in the tomb. Already you are clearly you died. At sa pamamagitan ng bautismo ay niliwanag sa atin na hindi lamang tayo namatay, kundi tayo nailibing sa And libingan. then finally you will live from death because already you died. Pero sa katapusan tayo muling mabubuhay sapagkat tayo namatay na. And then verse 5 also same, di ba? Verse 5 also says about our resurrection. At doon sa 5 ay binabanggit naman yung ating muling pagkabuhay. And next time, clearly I explain to you about the first resurrection. At ipapaliwanag din sa atin sa mga pagsusunod na pagkakataon ng tungkol sa unang muling pagkabuhay. Yeah. But tonight, if you really believe already you are died with Jesus Christ on the cross and buried in the tomb, and then already you join the resurrection of Jesus Christ, it is first resurrection. Pero kung sa gabing ito, naniniwala tayo na tayo namatay at nailibing kasama ng ating Panginoong Kristo at sa kanyang muling pagkabuhay, tayo po'y kasama niyang muling nabuhay, yan po yung tunay na Of course, finally, in the end, this resurrection, di ba? This physical body will be changed as a spiritual body. At sa kauli-ulihan, doon sa muling pagkabuhay na darating, ang ating katawan ay papalitan ng isang maluwalhating katawan. Yeah, it is only visible changing as a new body. Pero tandaan natin na yun lamang po ay tumutukoy doon sa ating makikita na mangyayari sa atin. But spiritually Na pagbabago. already, you join to the resurrection of Jesus Christ. Already you are raised from Pero death. kailangan nating maunawa ang mabuti na sa spiritual na pangunawa, kasama na tayo ni Kristo muling Yeah, nabuhay. that's why Apostle Pablo said, if you died with Jesus Christ, you join to the resurrection of Jesus Christ. Kaya nga po sinabi mismo ni Apostol Pablo, kung kayo'y naniniwalang kayo namatay kasama ni Kristo, kayo rin din ay kasama niyang muling nabuhay. And then verse 6, diba? Verse 6, okay, sabay-sabay ito. Talatang 6, sabay-sabay po nating babasahin na nalalaman natin ng ating datihang pagkatao ay kalakip niyang napako sa krus upang ang katawang salarin ay mag-iba at nang sa gayon huwag na tayong maalipin pa ng kasalanan. Yeah, who's our old man? Same, this simple body. Sino po yung ating lumang pagkatao, yung ating makasalanang katawan? Yeah, because this simple body came from first Adam, the sinners. Sapagat yung makasalanan nating katawan ay galing doon sa unang Adan na makasalanan. Yeah, but through water baptism, through our faith, already this died, the simple body already died with Jesus Pero sa Christ. pamagitan ng bautismo, tayo ay nakasama ng namatay ni Kristo sa pamagitan ng ating Yeah, already pananampalataya. this simple body is destroyed. No more, diba? No more Ibig destroyed. sabihin, yung ating makasalanang katawan ay wala na at hindi na natin taglay. It's okay. You don't like believing it's okay. Hindi man yung ito panaligan, ayos na. Yeah, that's why verse 7, diba? Okay, sabay-sabay tayo. 7, sabay-sabay, sapagkat ang namatay ay iligtas na sa kasalanan. That's why we are free from the sin because this simple body already died and buried. Kaya nga po ligtas na tayo sa kasalanan sapagkat itong ating makasalanang katawan ay namatay na at inilibing. Yeah, okay, 8 to 9, sabay-sabay tayo. 8 hanggang 9, sabay-sabay, datapwat kung tayo'y nangamatay na kalakip ni Kristo, ay naniniwala tayo na mga bubuhay naman tayong kalakip niya, na nalalaman natin si Kristo na nabuhay na maguli sa mga patay ay hindi na mamamatay. Ang kamatay ay hindi na maghahari sa Kanya. Okay, hindi kita. Apostle Pablo said about our salvation. Kaya nga po paulit-ulit na binabanggit niya po sa Pablo ang ating kaligtasan. And then Romans chapter 7, also he said about
our first husband and your husband. At sa Roma Kabanatang 7 ay tinutukoy naman yung ating dating asawa at bagong asawa. Apostle Pablo said, our first husband just the law, Jesus. Na yung ating dating asawa noon, sinabi niya po sa Pablo, ay ang kautusan. At ang bagong asawa natin ay si Kristo, ang katotohanan. Yeah. That's why please you understand, without separate from first other husband, the law, you cannot come to the Christ. Kaya nga po, maliban na tayo mahiwalay dun sa unang asawa natin na kautusan, hindi tayo makakalapit kay Kristo. That's why next time when you're reading the Bible about the husband and wife, husband and wife, that it says about our husband, the Christ, and church, his wife. Kaya nga po, kapag nababasa natin sa Biblia ang tungkol sa mag-asawa, kailangan nating isipin mismong mabuti na ito'y tumutukoy kay Kristo at tayo na kanyang asawa. In the Bible, in the many verses, it says about orphans and widow, widow. At alam natin na maraming beses na binabanggit sa Biblia ang tungkol sa mga ulila at mga balo. Yeah, who's the orphans? They have no father, diba? Yung mga ulila na binabanggit ay yung walang mga tatay. Spiritual meaning of the orphans in the Bible, God is not their father. At ang ibig sabihin po noon, sa mga ulila na yon, hindi maituturing na ang Diyos ang kailang ama. That's why please you understand, in the world, so many people, they are orphans because they have no father. At alam natin na marami sa mundong ito ang tinatawag na ulila sapagkat hindi nila maituring na ama ang Diyos. Also, meaning of the widow in the Bible, they have no new husband Christ. At yun namang tinatawag na balo sa Biblia ay ang walang bagong asawa na si Kristo. Also, meaning of the adultery, what is the meaning of the adultery spiritually? Yeah? Still they are under the law and then not come to the cross. At yun namang binabanggit na nangangalod niya sa Biblia, ang tinutukoy doon ay nananatili doon sa kautusan at ayaw pumaroon kay Yeah, Kristo. that's why Apostle Pablo said about Romans chapter 7, you must first divorce, separate from past husband, and then you can come to the Christ. It is not adultery. Kaya nga kung babasahin natin ang Roma Kabanatang 7 ay pinapaliwanag na ang tungkol sa pag-asawa, ibig sabihin kapag ang asawa ay hiwalay na o patay na yung kanyang asawa sa una, ay pwede na siyang mag-asawang muli. At ito naman ay tumutukoy sa spiritual na pwede na tayong lumapit kay Kristo. Yeah, Romans chapter 7 verse 1. Okay, sabay tayo. Roma Kabanatang 7 talatang 1. O hindi ba ganinyo nalalaman mga kapatid? Sapagkat nagsasalita ako sa mga taong makaalam ng kautusan na ang kautusan ay naghahari sa tao samantalang siya'y nabubuhay. Yeah. Now, Apostle Pablo says, I want to say to those who are under the law, Ang tinutukoy dito na Apostol Pablo ay mga nasa ilalim ng kautusan. why you don't understand? The law has dominion over man as long as he lives. Na sinabi doon ng kautusan ay naghahari sa tao samantalang siya'y nabubuhay. Yeah, and the verse 2, still your husband is alive, but if you, the woman went to other husband, that is adultery. Kaya nga po binigay na halimbawa doon sa talatang 2 na kapag ang babae ay may asawa pa at sumama sa iba, ito'y kasalanan. But if the husband dies, he is released from the law of her husband. Pero sinabi dito kapag ang asawa naman niya'y namatay na, wala na po siya at kalagnas sa kautusan ng maasawa. There's no problem, but her law was the first husband, our first husband. Kaya nga po hindi magiging problema kung ang ating naging unang asawa ay ang kautusan. But in Jesus Christ, already we died to law. Pero sinabi mismo na lahat ng nakay Kristo'y namatay na sa ilalim ng It kautusan. says about verse 3, because from Romans chapter 1 to 6 says about already you died to law. Sapagkat sinabi mismo doon sa kabanatang 1 at hanggang kabanatang 6 ng Roma na tayo namatay na sa ilalim ng kautusan. Yeah, that's why already your husband died, and then even though when you go to the other man,
that is not adultery. At dahil nga po namatay na yung ating unang asawa, kapag tayo lumapit na dun sa ating bagong asawa, hindi na po ito 예, pangangalunya. verse 4 sabay-sabay tayo. 4, sabay-sabay. Hindi naman, o kayo hindi naman, mga kapatid ko, kayo'y nangamatay rin sa kautusan sa pamamagitan ng katawan ni Kristo, upang kayo'y makisama sa iba, sa makatuwid bagay doon sa nabuhay na maguli, upang tayo'y magsipagbunga sa Diyos. So, again, di ba, he said, already you died to the law. That's why you can go to the Christ and marry with him. Sabi dito, tayo nangamatay na sa kautusan, kaya naman pwede na tayo mag-asawa muli na at iyon ay si Kristo. But it is important, him who was dead from death. After death from death, di ba, after the resurrection of Jesus Christ, you can accept as your husband. At ang sabi dito ay ang mahalaga ay doon sa nangabuhay na maguli. Ibig sabihin doon sa nangabuhay muli na magiging bagong asawa natin, ito'y walang magiging problema. And then verse chapter 8, di ba? Chapter 8. Kabanatang 8. Okay, verse 1. Ngayon nga ay wala nang anumang hatol sa mga nakay Kristo Jesus. Yeah, but original Bible, there's now no condemnation those who are in Christ Jesus and do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Pero sa ulit na salin, sabi niya ngayon wala nang anumang hatol sa mga nakay Kristo, lalo na po doon sa mga namumuhay hindi ayon sa laman. Which means already you died to sin, and then you have the truth. Ibig sabihin, ikaw ay namatay na sa kasalanan at ikaw ay nagtataglay ng katotohanan. Yeah, okay. Now, through the law, we can understand you are all sinners. Alam niyo po ba na sa pamagitan ng kautusan, maunawa natin mabuti na tayo makasalanan? If there's no sin, there's no death. Kaya nga po, kung walang kasalanan, wala rin kamatayan. Yeah, but by the law, this sin and death come to us. Kaya nga po sa pamagitan ng kautusan ay mayroong kasalanan, kaya naman darating sa atin ang kamatayan. But already you died to the law and sin in Jesus Christ. Pero tayo nangamatay na doon sa kautusan at kasalanan sa pamagitan ni Kristo Jesus. Already clearly you separate from the law, and then you have came to your husband Christ. Kaya nga po maliwanag na tayo nahiwalay na doon sa kautusan at tayo po'y lumapit na sa ating bagong asawa na si And Kristo. then already Romans chapter 6, already you understand, diba? Already your simple body, your old man died on the cross. At doon mismo sa kabanatang 6 may sinabi na yung ating makasalanang katawan ay namatay ng kasama doon sa krus. Yeah, of course, still you have a simple body, you have flesh, this body. Bagamat taglay pa rin natin ang kaparehong katawan. But you have really understand, spiritually, your simple body already died, your old man already died. Pero kailangan maging malinaw sa atin na sa spiritual, yung ating makasalanan, katawan ay namatay na doon sa Yeah, krus. you have no physical body. Kaya nga po wala na tayong sariling physical na That's why katawan. Galatians chapter 2 verse 20, diba? Even though still you are deep in flesh, but Jesus Christ lives in you, and you will live by faith. Kaya naman doon sa Galacia Kabanatang 2, talatang 20, bagamat tayo nagtataglay pa ng ganitong klaseng katawan, hindi na tayong nabubuhay, kundi si Kristo nang nabubuhay sa atin sa pamamagitan ng pananampalataya. Still we have flesh, but it is thanks God because already we died, and Jesus Christ live in us. Taglay And then we can live by faith. Taglay man natin ang pisikal na ito o laman na ito, pero ito'y namatay ng kasama ni Kristo at nabubuhay na tayo ngayon sa pananampalataya. Why men become sinners? Bakit nga po ba naging makasalanan ng mga Yeah, tao? because of this physical body. Dahil sa pisikal na katawan na ito. Yeah, because this physical body came from first man Adam. Sapagkat itong pisikal nating katawan ay galing sa unang Adan. That's why Bible said this is simple body, full of the sin in this flesh. Kaya nga po sabi ng Biblia, ito po'y puno ng kasalanan, puno ng kasamaan. Even though our own mind, our own self from this physical body. Kaya maging ang ating kaisipan ay nandito sa ating pisikal na But katawan. thanks God, because already this simple body, physical body to the sin through what the path is in Jesus Pero Christ. nagpapasalamat tayo sapagkat itong ating makasalanang katawan na nakipaglaban sa kasalanan ay namatay na doon kasama ni Yeah, Kristo. thanks God, because we have no body, no Kaya nga simple po wala body. na po tayong makasalanang That's katawan. why God cannot condemn us. Kaya nga hindi na po tayo pwedeng hatulan ng Diyos. If we really believe the Bible, diba, about understand
faith. You have faith, understand the water baptism, dying yourself, and then from death with Jesus Christ. You have no simple body. Kaya nga kung pinapanaligan natin mabuti ang sinasabi ng salita ng Diyos na itong ating makasalanang katawan ay kasama ng namatay kay Kristo nung tayo nabautismuhan, ibig sabihin yan sa spiritual, wala na tayong katawang makasalanan. Because already your simple body died. You have no simple body. Sapagkat yung ating makasalanang katawan ay namatay na at wala na ito. That's why from before, already I told you, if you are nearly be born again, do not judge yourself. If you judge yourself, Apostle Paul said, that is heresy. Kaya nga kung tunay tayong ipinanganak na muli, hindi natin peding hatulan ng ating mga sarili. Kung hatulan natin ating mga sarili, ito'y kabulaanan. That's why John chapter 8, 31, if my words abide in you, I abide in you, and my words abide in you, you are free because of the truth, by the truth. Mula doon sa Juan, Kabanatang 8, talatang 32 o 31 hanggang 32, kung aking salita'y mananatili sa inyo at kayo'y mananatili sa aking mga salita, kayo'y tunay na malaya na. Yeah, of course, it is problem, diba? Still, you have sin, diba? You have mistake and sin. Pero alam natin na tayo nagkakamali at meron pa tayong nagiging kasalanan. Yeah, but if you are really understand about truth, you are in the truth, you will not judge yourself. Pero kahit na nakakagawa man tayo ng kasalanan, kung maunawa natin mabuti ang katotohanan, hindi natin nahatulan ng ating mga sarili. Why? Because God will not judge you. You cannot feel judgment of mind of judgment of God. Sapagkat mismo ang Diyos ay hindi tayo hatulan at wala tayong mararanasang kahatulan galing sa Diyos. You have no simple body. That's why God cannot condemn you. At dahil nga po wala na tayong makasalanang katawan, hindi na tayo pwedeng hatulan ng Diyos. It's okay. You don't like all the time you want to be condemned from God. It's okay. No problem. At kung hindi nyo po hinahangad na hindi kayo mahatulan ng Diyos, bahala po kayo. Yeah, verse 2, sabay-sabay tayo. Romans chapter In 8. chapter 8, verse 2. Talatang 2, sabay-sabay, sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Kristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Yeah, already so many times already I explained to you about the law of the spirit of life. Is it truth? Diba? The truth, word of the truth. At lagi po sinasabi sa atin na yung Espiritu ng buhay na yon na kay Kristo Jesus ay sinasabing katotohanan. Yeah, but the law of the sin and death, that is spiritually it is the law. Pero yung kautusan ng kasalanan at ng kamatayan ay tumutukoy sa kautusan. But the law and the truth, it is one, not separate, cannot separate. It is one word of God. Pero alam niyo po ba na yung kamatayan at kasalanan yun hindi pwedeng maghiwalay? But it is important. If you accept the word of God as a truth and believe, you are in the truth. Pero ang mahalaga, kung tinatanggap natin ang salita ng Diyos bilang katotohanan, tayo mananatili sa katotohanan. Yeah, but if you accept the word of God as the law, and then you want to do something to the law, you are under the law. Pero kung tatanggapin natin ang salita ng Diyos bilang kautusan at ang nais natin gawin kung anong sinasabi ng kautusan, ibig sabihin nasa ilalim kayo ng kautusan. I know, still mahirap, diba? You cannot understand. Maybe you take long time. Maaari nga po sa ating iba rito ay hindi naintindihan kung ano ang ating pinapag-aralan sa gabing ito. Yeah, but don't worry about that one because we'll teaching to you again. Pero wag tayong mag-alala sapagkat unti-unti ito'y maunawaan ng bawat isa. Romans chapter 9, again, let's see. Roma Kabanatang 9. Verse 30, sabay-sabay tayo. Sa talata po ay 30. Ano nga ang ating sasabihin na ang mga hintil na hindi nangagsisunod sa katwiran ay nagkamit ng katwiran sa mga katugbagay ng katwiran sa pananampalataya? Apostle Paul said, until Jesus Christ, the Gentiles, they did not seek God's righteousness. Sinasabi dito na maging ang mga hintil, sinasabi ni Apostol Pablo na hindi hinahanap ang katwiran ng Diyos. But Gentiles, they be not just one, only by faith. Pero naging matuwid ang mga hintil na ito sa pamagitan ng pananampalataya. Yeah, please understand why Bible said God is good, His love. Kaya nga po, kailangan natin maintindihan mabuti kung bakit sinasabi ng Biblia na ang Diyos ay pag-ibig, ang Diyos ay mabuti. He want to give us eternal life through free gift. Grace is grace. Sapagkat ang nais niya po, ibigyan po tayo ng buhay na walang hanggan sa pamagitan ng kanyang biyaya. Ito po yung hadha kaloob. From salvation, eternal life, everything of God's blessing,
it's free, di ba? Free grace of God. Mula sa kaligtasan hanggang doon po sa buhay na walang hanggan ay ito po'y kaloob at biyaya ng Panginoon. But verse 31, Israel people, they could not understand about who is God, who is God. Pero pagdating sa 31, ang mga Israelita hindi naunawaan ang tungkol sa Diyos. Yeah, because the law, even the Old Testament time, the law, Moses' law, message is God's love, di ba? God's love. Sapagkat alam natin na maging yung kautusan doon sa lumang tipan, ang tunay na mensahe nito ay tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Yeah, because God gave to them to believe, just believe that Christ and waiting is come. Sapagkat ibinigay ito ng Diyos sa kanila upang sila'y manampalataya at manalig sa kanyang muling pagparito. But they did not wait in Christ. They said, God will, I'll obey His commandments. Pero hindi sila naghintay sa sinabi ng ating Diyos, kundi ang ninais lamang nila ay sumunod doon sa kautusan. Yeah, that's why the living stone become the stumbling stone to them. Kaya nga po yun yung po yung tinutukoy kanina sa pinapag-aralan natin na yung mismong batong panulok ay naging batong katitisuran. Yeah, Jesus Christ, the living stone. Sapagkat alam natin na si Kristo yung batong buhay na yun. Yeah, not dead stone, He's alive. Hindi po siya matuturing na patay, siya po'y buhay. That's why this from living stone, the living water coming out from this living water. At mula doon sa buhay na bato na ito ay lalabas yung tubig na buhay. That's why Jesus said, "Come, I give you living water, diba? You can get eternal life." Kaya sabi ni Jesus, kayo'y lumapit sa akin at bibigyan ko kayo ng buhay na walang hanggan. Yeah. Thanks God. Already, if you are overcome, diba? Overcome, you will receive 5 stone, diba? 5 stone from Jesus Kaya Christ. nga po tayo nagpapasalamat sapagkat kung tayo magiging matagumpay, bibigyan tayo ng puting bato. Yeah, because our head, church of the head, Jesus Christ, the living stone. Sapagkat alam natin na mismo yung ulo ng iglesia ay si Kristo na siyang bato. And then when you really overcome, deny yourself, you can be 5 stone. This living stone, 5 stone. At kung tayo magiging buhay at patuloy tayong magiging matagumpay, tayo po ay may tuturing ng mga batong buhay. And then you will receive new name, but this new name is not other name. Christ, really, you are belong to Christ. At tatanggap tayo ng isang bagong pangalan, ibig sabihin kabilang na tayo kay Kristo. That's why you see, there's only one word of God, but one side is the law, other side the truth. Alam niyo po ba na isa lamang ang salita ng Diyos, pero mayroon itong dalawang bahagi. Ang isang bahagi ay ang kautusan, at ang isang bahagi ay katotohanan. But this is problem. Automatically, by the devil, all the men in the first step, we come to the law, under the law. Pero alam niyo po ba, dahil sa Diablo, lahat ng mga taong hinahangad po ay gustong lumapit lamang sa kautusan. Also, it is God's will, diba? Without the law, we cannot understand we are sinner. Pero tunay po na ito'y kalooban ng Diyos sapagkat kung wala ang kautusan, hindi natin maunawang mabuti na tayo naging makasalanan. That's why Bible said, hidden, like a hidden manna, diba? God hide the Christ, the truth. Kaya nga po yung binasa natin talata kanina na ito po'y natatagong mana na kung saan ito po'y naitago mismo sa ating yung katotohanan. That's why those who are overcome, you can find hidden manna and then you can eat. Kaya nga po lahat ng magtatagumpay ay masusumpungan yung natatagong mana at tayo makakakain. Please you understand, all the Bible is the truth, says about only Jesus Kaya nga po Christ. maliwanag ng kabuuan ng Biblia ay walang ibang tinutukoy kundi katotohanan at tungkol kay Yes. Yesu Kristo. From Genesis chapter 1 to Revelation chapter 22, all the Bible says about the truth, Jesus Christ. At mula doon sa Genesis kabanatang 1 hanggang sa pahayag kabanatang 22, ang tinutukoy nito ay si Kristo na siyang katotohanan. That's why please you separate from the law and come to the truth, Kaya- the word of God. Kaya kailangan natin mahiwalay sa kautusan at lumapit doon sa mabuting balita. Yeah, word of God is Salita ng truth. Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos ay katotohanan. Hallelujah. Amen. Yeah, the Spirit of Christ is the word of God. Ibig sabihin yung Espiritu ni Kristo ay ang salita ng Diyos. Yeah, that's why John chapter 6:63, the word I have spoken to us, Spirit and life, Spirit and life. Kaya nga po doon sa Juan kabanatang 6, talata po'y 63, ang salitang binabanggit ko sa inyo ay Espiritu at buhay. Word of Christ is Spirit. It needs Spirit, Spirit of Christ. Ibig sabihin yung salita ni Kristo ay Espiritu ni Kristo. Yeah, she is alive, not ordinary word of God. Ibig sabihin ito ay buhay at hindi isang ordinaryong Yeah, salita. that's why like Hebrew chapter 4 verse 22, 20 from 20, this the word of living and activities
and then can divide like as a very short, very short. At mula doon sa tinatawag na Hebreo Kabanatang Siyam, na ang salita ng Diyos ay parang talim o tabak na magkabilang talim na kung saan ito po ay tumatagos hanggang sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at spirito. Yeah, because this the truth word of God is living activities, nearly living and activities. Sapagkat alam natin na itong salita ng Diyos na ito ay buhay at mabisa. Please, you must believe the word of God. The truth is spirit. At kailangan nating panaligan ng salita ng Diyos ay spirito at buhay. And it is life, alive. At ito'y buhay at buhay. That's why when you accept the word of God, the truth, Christ, you have life. Kaya kapag tinanggap natin ang salita ng Diyos si Kristo, tayo po'y may buhay. You don't need any head nodding. You must open your heart and accept the truth. Kaya hindi na tayo nangangailangan ng karunungan. Kailangan natin lamang buksan ang ating puso at tanggapin ang katotohanan. Yeah, because the truth is God Himself. Sapagkat yung katotohanan ay ang Diyos mismo. Yeah, because God is not man, He is spirit. At ang Diyos ay Espiritu at hindi po siya tao. Yeah, that's why only God, this invisible spirit God can reveal only through the truth. At ang hindi nakikitang Diyos na ito ay pwede lamang mahayag sa pamamagitan ng katotohanan. In the heaven, in the heaven, we see glory of God. Alam niyo po ba sa kalangitan, ang makikita natin doon ay ang kalwalatian ng Diyos. Of course, maybe time to time, according to His grace, we see the name of God, and also the Son of Man, Christ. At ayon sa kalooban ng Diyos, alam natin na makikita rin natin yung tinatawag na kordero ng Diyos o yung anak ng tao na Kristo. But eternally, you will see the Christ as the only glory, His glory. Pero alam niyo po ba na magpawalang hanggan na makikita lang natin kay Kristo ay ang kanyang kalwalatian. Only God's children can into heaven. At ang tanging mga anak ng Diyos lamang ang makapapasok doon sa langit. Because they have truth. Sapagkat taglay nila ang katotohanan. Because they have the spirit of truth, Holy Spirit. Taglay po nilang spirito ng katotohanan, taglay nilang Spirito Santo. Yeah, that's why in the first step, please repent, really repent. Kaya nga unang hakbang na hiniling sa atin ay magsisi. That's why in the first step, you must pray, God, please let me understand. I am truly sinner. Na maging panalangin natin na tayo po ay paunawaan ng Diyos na tayo ay makasalanan. By the Holy Spirit, you must really repent. At sa pamagitan ng banal ng Espiritu Santo ay tunay na tayo magsisi. And then, after really be born again, you will come to the spiritual world, At pagkatapos po ng kapanganakan muli, lalaban tayo sa spiritual na labanan. That's why in the second step, you have to deny your own At self. sa ikalawang pagkakataon ay kailangan nating limutin ang ating mga Because without denying your own self, without overcome, you cannot get hidden manna. At kung hindi natin lilimutin ang ating mga salit, magtatagumpay, hindi tayo tatanggap ng natatagong mana. You cannot receive the white stone from Jesus At hindi Christ. rin natin matatanggap yung 7 puting batos kay Kristo. That's why in the second step, you have to really overcome your old self, your old man, your own self. Kaya naman ang ikalawang hakbang, kailangan natin mapagtagumpayan yung ating lumang pagkatao. We have only one Lord, Jesus Christ. Iisa lang ang ating Panginoon at yun ay But you see today, all the people, they have own self as a own note. Pero papansinin natin ngayon sa sanlibutan, lahat ng mga tao, ang kinikilala nilang Panginoon ay ang kanilang sarili. We cannot serve two masters. Hindi tayo pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon. You need one master, our Lord Jesus Christ. Iisang Panginoon lang ang dapat nating paglingkod. That's why you have to kill, deny your own self. Kaya naman kailangan nating patayin at limutin ang ating lumang pagkatao. And then finally, God will open your spiritual eyes and then you can understand the truth. At sa katapusan, ng Diyos ang magbubukas natin ang spiritual na paningin at maalaunawaan natin ang katotohanan. Like as 1 John chapter 2, after you anointed by the Spirit of God, you don't need to learn from others the Bible. Kung paano nga po doon sa unang 1, kabanatang 2, kapag katapos tayong pinahiran ng Diyos, hindi na tayo kailangan turuan ng iba. Yeah, because the Holy Spirit will remind you, Jesus said, will remind you my words and then let you understand. Sapagkat ang banal na Espiritu Santo mismo magpapaalala sa atin at siya magpapaunawa sa atin. Yeah, that's why Christian, where are you now? Where are you now? Kaya kailangan natin suriin kung nasa na ba tayo. In the first step, or second step, or third step. Nasa unang hakbang, ikalawang hakbang, o ikatlong hakbang na tayo. Yeah, if you are not yet in the first step, you need really repent. Kaya kung di pa natin nararanasan ng unang hakbang, kailangan na natin magsisi ngayon. But if you are in the second step, but you cannot understand the truth, you have to overcome.
overcome. Pero kung tayo nasa ikalang hakbang na, pero hindi pa rin tayo naging matagumpay, hindi pa natin naunawa na tayo makasalanan, kailangan natin maging Yeah, matagumpay. because you are not overcome, you cannot receive hidden manna, the truth word of God. Sapagkat kung hindi tayo magiging matagumpay, hindi natin matatanggap yung natatagong mana. That's why there's no freedom. All the time you judge yourself. Kaya walang kalayaan, lagi nating hatulan ng ating sarili. That's why I told you, even though you have mistake and sin, but if you are in the truth, you are free. You are not judge yourself. Kaya kung nagkakasala man tayo o nagkakamali, hindi natin dapat hatulan ng ating mga sarili. Ibig sabihin, malaya na tayo. Yeah, because now you are still under the law. That's why you have problems, sin, you judge yourself. Because God also judge you, condemn you, because you are under the law. Pero dahil nga po tayo nasa ilalim pa ng kautusan, lagi po nating hinahatulan ng ating mga sarili sa oras na tayo nagkakamali. Kaya kapag ganun ang mangyari, ang Diyos mismo ang hahatol sa atin. Yeah, please you understand and believe. You are already died to sin and the law. Pero unawain natin mabuti na sinabi doon na tayo patay na sa kasalanan at patay na sa... Also, your simple body already died. That's why God, even though God cannot condemn you, At lahat because ng you have no body. Lahat ng ating makasalanang katawan ay napako at namatay, kaya hindi na tayo hatulan sa ating Yeah, already Jesus Christ lives in you. That you are not alone. Kasi Kristo na po ang nabubuhay sa atin, hindi na tayo nag-iisa. That's why from now on, you have to live by faith in Jesus Kaya Christ. naman mula ngayon, kailangan tayong mabuhay ayon sa pananampalataya kay Kristo. Time to time, deny your own self, and finally, you can understand truth. At unti-unti na kailangan nating limutin ng ating sarili at hanggang sa maunawaan natin ang And katotohanan. then finally, you can understand the Christ Jesus. Jesus Christ already be your new husband. At maunawaan natin mabuti na si Kristo na ang ating bagong asawa. And this shout 3 times, oh my soul, overcome all Oh my soul, at tayo po'y sama-samang manalangin. Oh my soul, overcome. Oh my soul, overcome. Oh my soul, overcome. 하나님 아버지, 역사여 주여 nagpapakumbaba sa iyo. 아버지, Tunay na 하나님 아버지, pasalamat sa 아버지,